mga Gen Z dyan, kung hindi kayo pamilyar sa kanya, siya lang naman ang naghari. Isa sa mga naghari sa mga nung tugtugan ng 90s. Si Asel po ang dating vocalist ng Moonstar 88. At kung hindi nyo kilala, si Asel mismo, marahil kilala ninyo ang kantang ito. Go, Asel. Wag kang di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y kurete sa'yo. Everybody! Sabay-sabay! Kurete, kurete, kurete ako. Sa sidelines, kumakanta ng torete. Oo, alam nila at iba talaga. Talagang tumatak na sa mga puso at isipan ng mga Pilipino ang kantang yan. Pero ng mga oras na sinulat mo yan at kinanta mo yan, bakit yan ang naging kanta ng buhay mo nun? What was happening? What was going on? Well, hindi naman yun yung kanta ng buhay ko noon. Pero ginawa namin to as a band, no? And yung sumulat is yung kasama namin, si Darwin, yung manager. And then, syempre bata din ako noon eh. So, yun yung mga pag in love ka, yung ganun-ganun pa yung tema ng buhay ko eh. Yung mga in love, ganyan-ganyan. So, hindi pa masyadong mature ang aking pag-iisip nun yata. Buti na lang, nabago ako. So, yun. So, natuturete, di ba? Pag minsan hindi nag-iisip, puro puso lang. Yan. Pero at least lumipas na yung panahon na yun. Ay, mabuti naman. At nag-iisip na ako ngayon. Mabuti naman at meron tayong phase ng buhay natin na ganun tayo. Pero ito'y lumilipas din. Marami namang salamat. Thank you, Lord. Pero ngayon, sa mga panahon ngayon, Asel, na ikaw ay solo artist, may asawa at mga pamilyado na rin, ano naman ang kanta ng buhay mo ngayon? Meron akong sinulat na kanta, dalawa yon, yung Buhangin at saka yung My Cure. Yung My Cure is, I think yun yung masasabi ko na kanta ng buhay ko ngayon kasi parang ito yung, parang sobrang grateful, like even after the pandemic. So yung kanta na yun is about that na ang cure ko talaga is, yun, si Lord at saka yung pamilya ko. Yes. Yun, so yun yung kanta ng buhay ko. Yan talaga ang ating sandalan, di ba? Sa lahat ng pagkakataon. Ngayon po si Asel ay talaga namang isa sa mga tinaguriang one of the OPM alternative rock queens. Yung kinanta niya kanina sa start po ng show, this is her latest single called Kaba, Kilig, Kuryente. Kaba, Kilig, Kuryente. Parang lahat yata tayo makaka-relate sa kaba, kilig at kuryente. Ito'y medyo, it's a bit of a departure from your usual sound, which is very rock, di ba? So, bakit ka biglang nag-iba ng direction dito, Asel? So, para siyang mas ballad, mas pop jazz, kumbaga. Actually, hindi ko naman sinadya. It just happened when I was writing the song. It started with the verse na, di ko akalain. So, biglang naging na siya, ganun na yung tema, naging vibe niya. So I didn't really plan that it's gonna sound like that. But whenever I write a song, I don't really overthink. I just let it flow. So nung sinulat ko, ganun siya pumunta. So yun. So naging ganun. Nauna yung words. Sabay. Sabay siya. Nung naisip ko siya, di ko akalain. May kasama na kaagad ng melody when it came out of my head. Ang sarap. So it started with that verse na di ko akalain, akin pang madarama, sabay na kaba at saya tuwing kasama ka. Kasi parang I was thinking like,
if my age ba, like, kasi I have friends na younger generation and they were asking me, Ate Asel, kinikilig pa ba pag kinasal ka na? Yung gano'n, meron pa bang ganyan? So parang, isip ko, nga no, like, so I started with that thought na di ko akalain because I never thought that I will still feel this even if I'm in my 40s and I'm married. Married for 19 years! Yes! Diba? So ngayon, let's talk about that. You're in your 40s, like you said. Konting girl talk tayo dahil pareho tayong in that stage of our lives. And married also. Yeah. Ano nga ba ang nakapagbibigay pa ng kaba, kilig at kuryente sa'yo? Well, una sa kaba. Kaba? Ay, kaba? Iba-ibang kaba eh. Iba na yung kaba ko ngayon, no? Diba? Kaba ko kasi sa anak ko eh, pag nagkakasakit, so yun na yung kaba ko. Yun. So yun na yung kaba ko. Oo. So, and also, whenever na, syempre nag-travel outside, ano ba, yung husband ko or my kids, if they get sick, that's my kaba. Like, Yes. I really don't like it if they get sick. Oo. I really worry a lot. Super. Na parang So, pag yun tayo naman nakakaramdam, parang binabaliwala natin. Pero pag sila nakakaramdam, parang okay ka lang ba? Parang minsan gusto mo, ikaw na lang, magkasakit pag nalang sila. Yes, I totally relate to that ka ba? How about kilig after 9 years of marriage, di ba? Surprisingly, meron pa rin pala, Ayan yan, pag minsan, my husband kasi is, like, even if they're busy times, bigla na lang yan minsan nakatingin. Tapos, look so lovely today. Ako naman! Totoo yan! Nakaka-relate din ako, nakaka-conscious na nakakakilig Huwag kang titingin ng ganyan mo, ewan! Diba? Na parang hindi ka makapaniwala. Parang, niloloko mo lang ba? Niloloko mo lang ba? Pala may kailangan kaya ata. Pero yun, pag naghuhugas na lang ng plato, tinutulungan niya ako sa bahay. Gilig yun. Kilig! Correct! So, Or pinibigyan ka niya ng kape. Or masahe. Like, Yes. pagod na ako sa bahay. Mamasage niya ako sa likod. So, sobrang sweet. So, I'm really grateful na may ganun akong husband. Yes! Pagpatuloy niyo lang yan, ha? Okay. At tapusin ko lang, how about yung kuryente? Kuryente. Mataas yung bill namin sa kuryente. Yun lang ang may isip ko. Ayun. Kapag housewife ka na, yung kuryente talagang literal na kuryente. Hindi na yung kuryenteng kilig na, di ba sabi nila, pag kinikilig ka, pag may crush ka, tapos di ba, merong may kuryente, pag nagkadikit lang, kuryente na. Ibang kuryente na po ako ngayon. So, sa mahal ng kuryente, yun lang talaga naiisip namin kapag ano na kayo, inanantahanan, mga kadaskuan. Paano babayaran ng kuryente? Ayan, yun. Okay, since nandito ka na rin lang, tatanungin ka na rin namin kung pwede mong kantahin ang kabasong mo. Meron ka bang kinakantang kanta kapag ikaw ay kinakabahan? Do you whistle a happy tune? Pag kinakabahan, parang ano ka nun, Torete. Torete, pag torete. For your kids, di ba? Kapag sila kinakabahan ka about their welfare. Do you sing them a song when they're sick? Yeah, pero medyo original. I don't know if they know, but I have a song that said, Be Still, like, Okay lang, we just wanna hear you sing actually. But I'll release this next year, so you'll be the first one to hear it. I'll be releasing it. Konti lang, no? Parang ganito lang siya. Be still, my heart, be still. Let worry fly above the clouds. Be still, my heart, be still. Let fear be driven out by His love. Hindi ko natutuloy. Pero yun na. Be still. Net 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!